Walang approve halos sa Pilipino kay Marcos Jr. at wala rin pong nagtitiwala kay Marcos Jr. ngayon. Bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-impluwensya dyan? Well, siyempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. So ang kanyang approval rating ay -28, ang kanyang trust rating ay -29. Walang approve halos sa Pilipino kay Marcos Jr. at wala rin pong nagtitiwala kay Marcos Jr. ngayon. Bakit? Ano ba yung mga bagay-bagay na naka-impluwensya dyan? Well, siyempre, unang-una, yung pagpapakulong niya kay Tatay Digong sa dahig. Malinaw na malinaw po na bagamat nagkasama-sama na ang dilawan, ang mga loyalista na lumiliit na ang hanay at ang mga komunista, ay nako, napakalaki pa rin porsyento ng ating mga kababayan ang nawala ng tiwala at nag-disapprove sa ginawa ni Marcos Jr. Yan nga po, ang kanyang disapproval rating ay -28, ang kanyang trust rating ay -29. Ibig sabihin, karamihan talaga, o kung hindi lang karamihan, halos lahat ng Pilipino hindi po approve sa ginawa niya na pagkakidnap kay Tatay Digong papunta ng dahig. At naintindihan naman po natin yan dahil kapwa Pilipino yan. Hindi naman po natin sinasabi na wala talagang pananagutan ng presidente kasi kung meron talaga nagrereklamo, dapat bigyan sila ng oras sa hukuman. Pero hindi po yan dapat sa isang dayuhang hukuman. Dapat po yan sa Pilipinas. Now, bakit na-disgusto ang tao sa kanya? Kasi nagsinungaling si Marcos Jr. Nung kaharap ako sa Malacanang, nung July pa lang of 2023, sinabi niya, hindi tayo makipagtulungan sa ICC dahil yan ay labag sa ating soberenya at labag sa ating jurisdiksyon. Pero anong nangyari? Behind the scenes, yan, nalaman natin sa investigasyon ni Manang Aimee, behind the scenes, talagang pinagplanuhan nila ng mabuti kung paano nga ikikidnap at mapadala sa dahig ang ating Tatay Digong. So, mali yung ginawa niya na pinakidnap niya at pinadala sa Hague ang Duterte, pero lalong disapprove ang taong bayan at wala ng tiwala sa kanya kasi sinungaling siya. Kasi walang lumabas sa bibig niya kung hindi tayo makikipagtulungan. Hindi tayo makipagtulungan. Itataguyod ko ang ating soberenya, itataguyod ko ang ating soberenya. Yung pala, para lang mawala ang tinik sa kanilang buhay, isinurrender ang Tatay Digong.